Parang kailan lang eh. Parang gustong-gusto ka. Then suddenly, hindi na. Hindi niya ginagawa yan para i-confuse ka niya or lituhin ka niya. But, ginagawa niya yan para malaman niya kung hahabulin mo ba siya or bigla ka na lang magdi-disappear. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayo. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about, alam nyo ba na meron tayong 7 pamamaraan na ginagawa natin para kontrolin ang mga partner natin without saying a word, mapababae ka man or mapalalaki. Nagagawa ito sa'yo ng partner mo nang hindi mo nalalaman para kontrolin ang bawat kilos mo, ang bawat desisyon mo, kahit na wala siyang sinasabi. Ito yung mga non-verbal, emotional, and psychological manipulation tactics na hindi mo alam ginagawa na pala sa'yo ng partner mo or posibleng nagawa mo na rin. Harmful ito sa isang relasyon na pwedeng mauwi sa isang unhealthy or even abusive relationship. Number 1, maraming gumagawa nito, silent treatment. Pinipili ng isang tao tumahimik na lamang instead of arguing or i-discuss yung mga bagay. Dahil alam niya na ang pagtahimik niya ay magbibigay nerbiyos or magiging misteryoso siya sa paningin ng partner niya than any shouting ever could. Kesa makipag-discuss siya or makipag-argue siya ng nagsisigawan or sumisigaw siya, mas pinipili niyang tumahimik. Sa pamamagitan nito, nakokontrol niya ang emosyon ng partner niya. Siyempre, ikaw, meron kang gustong kasagutan na marinig sa kanya. Hindi niya sa'yo sasabihin yan. Mananatili siyang tahimik para magmukhang misteryoso siya. At mas mag-isip ka pa ng sobra. Number 2, isang araw, magre-reply na lang sa'yo yan. Napakaikling message na dati, hindi naman ganon. Biglaan yan, ha? Hindi dahil busy siya or tinatamad siya, but because gusto niyang iparamdam sa'yo na iba na yung nararamdaman niya sa'yo. Hindi niya masabi ito sa personal, hindi niya magamit ang tamang salita para dito, kaya action ang ginagawa niya. Magtataka ka na lang, isang araw, dami-dami mong message, pero siya, yung reply niya sa'yo, ay kakarampot na lang. Yes or no na lang. Or minsan, okay, or sige na lang. Way niya yan para ma-manipulate ka niya or makontrol niya yung emosyon mo. Pangatlo, bigla na lang siyang tumigil ng pagko-compliment sa'yo. Magtataka ka. Dati-dati madalas pinupuri ka. Ang gwapo mo, ang bango mo, mahal na mahal ka niya. And ikaw naman, you start trying harder para lang ma-appreciate niya. Pero wala. Gusto mo kasing maibalik yung the way na i-appreciate ka niya before. Pero kahit na anong gawin mo, hindi niya na ipinaparamdam sa'yo na na-appreciate ka niya. Paraan to para maitago niya ang totoong nararamdaman niya sa'yo na ayaw niya na. Another thing, nagiging misteryoso na siya. Posting less, saying less, revealing nothing. Hinahayaan ka niyang magkaroon ng imagination kung ano man yung ginagawa niya. Letting do your imagination do the work. Hindi na siya nakikipagkwentuhan sa'yo tulad ng dati. Hindi na rin nagpo-post siya sa mga social media niya about you and her. Kaya minsan naiisip ng mga nakakakilala sa inyo na parang wala na ang relasyon nyo. Kasi nga, nanahimik siya bigla. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, show interest, then pull back. Parang kailan lang parang gustong-gusto ka. Then suddenly, hindi na. Parang hindi nangyari na ginusto ka niya minsan sa buhay niya. Hindi niya ginagawa yan para i-confuse ka niya or lituhin ka niya. But, ginagawa niya yan para malaman niya
kung hahabulin mo ba siya or bigla ka na lang magdi-disappear. So meaning, tinitest ka ng taong yan kung totoong gusto mo talaga siya. And last one, playing the victim. Consistently, ginagawa niya or nagpi-play siya ng role na parang siya yung martyr. Or paulit-ulit niyang minamali yung sarili niya dun sa scenario. For example, inaako niya lahat ng pagkakamali. Ako ang may kasalanan. Why? Bakit niya ginagawa to? Para ma-avoid niya nasisihin mo siya. So, inuunahan ka na niya. So, ang tendency, kahit na siya yung may kasalanan, tatahimik ka. Kasi inamin niya na eh. So, ano pang dahilan para magtanong ka ng magtanong or magalit sa kanya? So, ang mangyayari, makaka-gain siya ng sympathy from you. At ikaw naman, mararamdaman mo yung guilt feeling. Dahil nga, inako niya lahat. Akala mo nakakabuti, di ba? Pero hindi mo alam na ma-manipulate ka na. Hindi mo na mamalayan, controlling na pala siya. And manipulative na siya sa relasyon nyo. Once na na-recognize mo yan sa relasyon, seek help. Dun sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At hindi bias magbigay ng judgment. Kasi minsan, kapag nasa maling tao tayo, hindi natin mismo nakikita yan. Ang nakakakita niyan ay yung mga taong nakapaligid sa inyo. So, may nakuha ka bang tip sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!